Bigyan po natin ng magandang paliwanag itong komentong ito, basahin po natin. Ano bang iglesia ang kinaaniban ng mga apostol at saan sila nakahimlay? Di ba sa simbahang katoliko? So ito po yung ating ililinaw sa mga nagko-comment po sa ating YouTube channel. At bago po yun, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa inyo sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. At kung ikaw ay bago na napadpad sa ating channel, pwede naman makahingi na yung suporta. Please subscribe to our channel at ilike mo na rin ang bidyong ito. Ngayon, magpatuloy po tayo. Dito po sa mga komentong ito, no, ay ililinaw lang po natin sa mga bawat manonood, disclaimer lang po sa bawat Katoliko kung kayo po ay isang kaanib sa inyong iglesyang Katoliko, ay huwag po sanang kayong magkakaroon ng anumang tampo o galit sapagkat ito'y ating inilinilaw, sapagkat ito'y ating nililiwanag sa pamagitan po ng kasulatan. Unang-una po sa lahat, wala po tayong matatagpo ang salitang Katoliko sa banal na kasulatan. Yan po ang katotohanan. Kung tayo po ay maghahanap ng katotohanan, dapat po nakasulat. Ano ho? Kasi po yung inyong pinapanigan na wala naman sa banal na kasulatan, ibig sabihin may nanloko, may nandaya sa inyo. Ang sinasabi ng kasulatan ay ganito. Umpisahan po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo para makita po natin ang kapahayagang ito na hindi tayo magkaroon ng pangamba, takot, unang-una para hindi mapahamak ang ating kaluluwa. Basahin natin sa kanyang mga sulat. Sa aklat po ng Roma chapter 12 verse 3, basahin po natin. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo. Sapagkat sinasabi ko, sa pamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin. Tandaan po ninyo ha. Sinasalita ito ni Apostol Pablo na kung saan yung biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa ating Apostol Pablo para tayong mga hindi Hudyo mapakinggan natin yung kapahayagang mula sa Diyos na ibinigay kay Apostol Pablo. Para yung pangangatwiran natin at yung sinasabi ni Apostol Pablo, pakinggan natin kung ito ba'y nasa tama, ito ba'y nasa kalooban ng Diyos. Amen? So, aalamin natin, ang sinasabi ni Apostol Pablo ay ganito, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili nang higit kaysa nararapat niyang isipin. Ano ibig sabihin po noon? Huwag daw tayo mag-iisip sa ating sarili, yung ibig sabihin na higit sa nararapat nating isipin. Ano ba yung dapat nating isipin? Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang ang ating susundin. At huwag tayong mag-iisip ng mga bagay na hindi naman sinalita ng Panginoon. Ang ibig sabihin po diyan, yung mga salita na dapat nating papakinggan at susundin kung ano yung nakasulat. Amen? Uulitin ko po ang pangungusap na ito para maintindihan ng lahat. Katoliko ka man o hindi, o anumang relihiyon mo, ito ang bagay na dapat nating malaman. Uulitin ko po. Sapagkat sinasabi ko, sa pamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, ano po, ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Tandaan po ninyo ho, dapat ang ating kaisipan may katinuan. Ano ba yung may katinuan? Pag sinabing may katinuan, yung isip mo wasto, tama, matino. Amen? Kasi ito, yung sinasabi dito, yung ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Ano ba yung ibinahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin? Di ba tayo magtiwala sa Diyos, sa kanyang sinalita, sa kanyang sinabi? Yung salitang Katoliko, sinalita ba yun ng Diyos? Yan, ang tanong ko sa inyo. Hanapin nyo sa banal na kasulatan kung mayroon kayong matatagpo ang salitang Katoliko. Amen? So, itinutuwid ko lang po ang inyong pag-iisip. Bakit po? Ang sinasabi nyo dito sa inyong mga komento, no?
Ano bang iglesia ang kinaaniban ng mga apostol? O aalamin natin, saan ba nakaanib ang mga apostol? Ang inyong diwa ay nakaanib at nakahimlay sa simbahang katoliko. Ito ang ating ililinaw. Kaya nga, sa introduction ng aking binasa, huwag tayong mag-isip ng mga bagay na hindi nararapat. Kaya nga, ang aalamin natin dito, itong katanungan ninyo na kung saan ay naitanim sa inyo ng maling diwa, na kung saan ay nakahimlay ang mga apostol sa simbahang katoliko. Yan ba ay may katotohanan? Kaya aalamin natin sa kasulatan. Para maintindihan natin, ganito po mag-analyze. Ang sinasabi niyong iglesia, na kinaaniban ng mga apostol at ibig sabihin nakahimlay, ang ibang kasing term diyan ay nakahimlay o parang doon namamalagi, di ba? Sa ibang term naman ay parang nahimlay, doon natutulog o doon nagpapahinga o doon namatay. Marami kasing term yung himlay, di ba? Tapos, sinabi pa ninyo, doon mismo sa simbahang katoliko. Napakaraming simbahan ng katoliko. Hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ibig sabihin, anong specific na lugar na dapat ihimlay? Ganito natin uunawain sa espiritual. Nakasulat po. Ipapaunawa ko po sa inyo ang mga bagay nito. Basahin natin sa kasulatan para maintindihan ng mga Katoliko na kung saan ay hindi sila madaya. Ngayon ganito. Hindi ako nagsasalita para kayo'y pasakitan, Ito po'y nakasulat. Ang aking basihan ay nakasulat. Hindi ako magsasalita para kayo saktan, hindi ako magsasalita para kayo siraan. Ang aking sinasalita para maunawaan ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magbibigay sa inyo ng tamang diwa. Basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo pa rin po sa mga sulat niya sa taga-Epeso, chapter 2 verse 20, basahin natin. Para maunawaan po ng bawat isa sa atin, Katoliko ka man, anumang iyong iglesia na inaaniban para malaman ng lahat, ang sinasabi ni Apostol Pablo ay ito, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kung naiintindihan niyo ang talatang ito, kung ibabase natin dito sa inyong tanong, yung inyong kaisipan, yung iglesia na kinaaniban ng mga apostol at nakahimlay, sabi mo, di ba? Sa simbahang katoliko. Pero ang nilalaman ng kasulatan ay ito. Wala pong ganyang diwa. Ito po ang tamang diwa sa binasa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Epeso, chapter 2, verse 20, na kung saan itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Para maintindihan natin, mayroong pangulo sa iglesia. Yun na nga po si Kristo. Si Kristo Jesus. Siya ang namamahala, siya ang namumuno. Sa Iglesia Katoliko, sino ba ang namumuno? Di ba't ang dami diyang tinatawag na Pope o Papa? Kapag namatay, papalitan. Pero si Kristo, dahil ang Diyos ang nagtayo ng iglesia, si Kristo Jesus ang Pangulo. Siya po yung pinaka mamumuno sa iglesia sapagkat siya ay walang kamatayan kaya hindi siya napapalitan. Kaya kung ikukumpara natin ang inyong samahan na Iglesyang Katoliko, lahat ng namumuno diyan na mga pope o tinatawag nating mga pare, yan ay namamatay. Kapag namatay, papalitan ng ibang pare. Pero sa iglesia na itinayo ng Diyos, ang Diyos na rin ang naglagay kung sino yung kanyang ilalagay na mamumuno sa iglesia, kundi yung tinatawag na Pangulong Bato sa panulok ay si Kristo Jesus sapagkat wala siyang kamatayan. Kaya kung ikukumpara natin, mali ang inyong inaanibang iglesia na Katolika Romana. Bakit? Kasi ang inyong samahan ay tao ang nagtayo.
sapagkat dito sa totoong iglesia, ang naglagay mismo yung Diyos, ang inilagay yung kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang mamuno. Sapagkat si Kristo Jesus walang kamatayan, kaya hindi siya napapalitan. Tingnan natin ang katatayuan ng ating Panginoong Hesus na kung saan wala siyang kamatayan at hindi napapalitan. Basahin natin. Ngayon, kaibigan at mga kapatid ko sa pananampalataya, unawain natin itong nakasulat pa rin po kay Apostol Pablo, Hebreo chapter 7 verse 20. Para malaman natin ano po ang kalalagayan ng ating Panginoong Hesus kung ikukumpara natin doon sa mga pari ng mga Katoliko. At kung ikukumpara naman natin sa pagiging pari ng ating Panginoong Kristo na hindi naman napapalitan. Kung ang ating Panginoong Kristo ang namumuno sa iglesia, hindi pwedeng palitan. Kaya unawain natin itong sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 7:20. Basahin natin. Mas mabuti ang bagong pag-asang ito dahil nilakipan ito ng Diyos ng panunumpa. Hindi siya nanumpa nang gawin niyang mga pari ang lahi ni Levi. Pero nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Sumumpa ang Panginoon na ikaw ay pari magpakailanman at hindi magbabago ang pasya niya. Tandaan po ninyo, malinaw na po dyan sa talatang yan. Hindi po pwedeng baguhin natin yung plano ng Diyos na kung saan pag sinabing nanumpa ang Diyos, pag sinabing nanumpa, iyon po'y ipapatupad niya ng ating Panginoong Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, na kung saan ang tinutukoy dito na ikaw ay pari magpakailanman ay si Kristo, na kung saan hindi pwede mong bigyan ng kapalit. Kaya nga kung ikukumpara natin sa mga Katoliko na mga pari, pag namatay, papalitan, pag namatay, papalitan. Yan din ang nangyari doon sa mga lumang tipan na kung saan may mga pari din na mga Levita, kapag namamatay, papalitan, mamamatay, papalitan. Ngayon, hindi na po uso yun. Ayan, para mas madaling unawain. Hindi na yung pinapatupad. Ngayon, mga Katoliko, pinapatupad pa rin yung nangyari doon sa mga Israelita. Yan ang katotohanan. Ngayon, ituloy natin sa verse 22 para maintindihan natin na kung saan ang inyong mga pamamaraan, ng pamamaraan ng Katoliko, ay taliwas sa pamamaraan ng Diyos. Tingnan natin sa pamamaraan ng Diyos. Sabi dito sa 22, kaya si Jesus ang naging katiyakan natin sa isang mas mabuting kasunduan. Maraming pari noon dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. O di ba't ganyan ang ginagawa ng mga Katoliko? Idinidescribe diyan ng kasulatan, ulitin ko po para maintindihan nyo. Maraming pari noon. O di ba? Maraming pari noon doon sa mga Israelita. Mga Levita po ang tinatawag doong mga pari. Para maintindihan ninyo. Ang sinasabi dito sa kasulatan, ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. Di ba ganun din? Ang daming pope na nagsulputan, namatay yung isa, papalitan ng another pope. Di ba? Pag namatay yung isang pope, papalitan na nila ng isang pope uli, di ba? So, hindi na po ganun ang proseso. Yang ganyang proseso, pinalitan na ng Diyos. Ang Ama mismo ang nag-ayos ng mga bagay para manatiling nasa ayos. Magkaroon pa ng pari, pag namatay, papalitan naman. Hindi na gayon, ayaw na ng Diyos ng ganun, kaya nagkaroon ng bagong tipan. Para maintindihan natin, ituloy pa natin sa verse 24. Ang sabi dito, ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi naililipat sa iba ang pagkapari niya. O nakita po ninyo? Kaya doon sa itinayong iglesia ng Diyos, may inilagay siyang pari. Yun nga po si Jesus, yung ating Panginoong Hesukristo. Siya yung pinakapunong pari. Bakit? Wala na siyang kamatayan. Tingnan nyo, kung ikumpara ninyo inyong Katoliko,
ang daming mga pare, 'pag namatay papalitan, hindi 'yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa, totoong iglesia, naglagay siya ng pare, si Kristo 'yun. Bakit? Hindi puwedeng siyang palitan dahil wala siyang kamatayan. Amen? Kaya hindi na ililipat sa kanya ang pagkapare ninuman kung sino yung gustong maging pare sa ngayon. Malinaw po ba? Kaya kayo mga Katoliko, mali ang inyong kaparaanan, hindi sa kaparaanan ng Diyos. Bakit? Ituloy pa natin sa 25. Kaya maliligtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Yun po yun. Kaya kung ikaw ay may paring sinasampalatayanan, di ba? Kung sino man pari ang inyong nasa inyong iglesia diyan, kapag namatay yun, hindi na mamamagitan. O, di ba? Papalitan na naman ng ibang pare. Pero kung si Kristo ang ating lalapitan, wala na yung kamatayan. Siya na ang mamamagitan sa Diyos. Nakita po ninyo? Para maintindihan natin, walang sino mang pare na kung saan ay maghahadili sa kanya. Bakit? Ito pa ang sinasabi ng kasulatan sa 26. Kaya si Jesus ang punong pari. Malinaw po. Sa Katoliko ba maraming pari? Marami. Dito sa itinayo ng Diyos na iglesia, ang inilagay na pare si Jesus. Wala yung kamatayan, kaya hindi pwedeng palitan. Amen? Kung ang tanongin naman ninyo, pagiging pastor, nasa kanya din po. Kaya hindi dapat tayo patawag na pastor sapagkat iisa yung pastor, si Kristo rin po yun. Baka sabihin ninyo, mayroong susulpot ngayong apostol, bulaan din yun sapagkat ang pagka-apostol na kay Kristo rin po. Kami susulpot pa ngayong propeta, bulaan din yun. Bakit po? Dahil si Kristo, siya na rin ang gaganap na maging propeta. Nakita po ninyo? Kaya lahat ng katungkulan sa loob ng iglesia na kung saan ay nasa kanya na ang lahat ng katangian na hinihingi ng Diyos. Nakita po ninyo? Si Kristo nagpapahayag ng katotohanan. Nagsasabi ng katotohanan. Kaya ang aral at turo manggagaling sa ating Panginoong Hesus. Ulitin natin ang talatang ito, napakaganda. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan, at itinaas ng higit pa sa kalangitan. So malinaw po. Kaya kayo, mga Katoliko, namamali kayo sa diwa dahil ang nagturo sa inyo ay hindi ang Diyos. Ang nagtayo ng simbahang Katoliko ay tao. Yan po ang malinaw. So, naire-revert kayo ang inyong kaisipan pabaliktad. Bakit? Sa halip na kilalanin niyo si Kristo bilang apostol, sa halip na kilalanin ninyo si Kristo Jesus bilang pare, inililipat ninyo yung katungkulang iyon sa tao na may kamatayan. Ang sinasabi ng kasulatan, dapat ang ipapalit yung walang kamatayan, walang bahid ng kasalanan. Yan ang sinasabi po dito. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan, di ba? At itinaas ng higit pa sa kalangitan. So nakita po ninyo? Kaya kung meron kang pare, meron kang personal na pare sa inyong iglesia, hindi si Kristo Jesus ang iyong magiging pare, ibig sabihin, wala ka sa katotohanan. Kaya kung ikaw ay may ibang pastor na tinatawag, hindi si Kristo Jesus ang magiging pastor ng buhay mo, ibig sabihin, wala ka rin sa katotohanan. Amen? Kaya mga kapatid, o sa pananampalataya, unawaan ninyo. Lalong-lalo na po kung kayo Katoliko at hindi nyo pa alam ang katotohanan dahil ang napapakinggan ninyong mga aral at turo ay galing lang sa tao. Maaring pwede kayong ma-brainwash sa kanilang matatamis na pananalita. Amen? Kaya
Hindi dapat gano'n, ano ho. Ngayon para mas maintindihan natin ang mga bagay na ito 'no, mga kapatid, dito pa ilinaw pa natin ito 'no, sapagkat yung sinasabi mong iglesia na kung saan yung mga apostol na tinutukoy mo na pinili ng Diyos ano ho, ito ay malalalim na pag-aaral, pero kailangan natin daanan, ano ho. Katulad ng sinasabi niyo dito na ang mga apostol daw ay nakahimlay sa simbahang Katoliko ay hindi ganyan ang dapat nating paniwalaan. Ang sinasabi ng kasulatan ay ito, balikan natin yung Efeso chapter 2 verse 20. Babasa tayo sa ibang salin. Anong sabi dito? Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay mga apostol at mga propeta at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Nakita po ninyo? Yan po ang dahilan para maunawaan natin. Uulitin ko po dito sa Efesos chapter 2 verse 20. Tayong mga mananampalataya, ibig sabihin po tinutukoy tayong mananampalataya, yung sumasampalataya sa Ama at sa Anak at sinusunod yung kalooban ng Diyos. Alam niyo po ano ho, dito sa pangungusap na ito, tayo po ay inihahalin tulad sa isang gusali. Hindi literal na gusali na tinatawag na merong bato, na kung saan ay gusaling bato, di ba? Kasi yung iniisip natin, yung literal na gusali na simbahan na merong pinto, may bintana, may cross, dapat maunawaan natin itong mga bagay na itong sinasalita. Uulitin ko po, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali. Ano ba yung gusali? Inahalin tulad lang po na kung saan ay yung mga lahat ng mananampalataya inihalin tulad sa isang gusali na ang haligi ay mga apostol at mga propeta. So tatandaan po ninyo, ang haligi ay mga apostol. Yung inyong unawa ay malayo sa talatang ito nating binasa. Ang sinasabi ninyo, ang iglesia ang kinaaniban ng mga apostol o baliktad na naman. Yung iglesia pong tinutukoy, yun po yung inahalin tulad na gusali na kung saan yun po yung mga mananampalataya. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakita po ninyo? Na kung saan ang inyong kaisipan, yung mga apostol ang nakaanib sa iglesia, hindi po. Yung mga apostol, yun ang haligi ng bawat mananampalataya nung iglesia na tinutukoy base dito sa ating binasa. Ulitin ko po, ang mga haligi ay ang mga apostol. Hindi po aanib ang mga apostol, kundi sila po yung mga haligi ng bawat mananampalataya. Bakit? Bakit haligi ang tawag sa kanila? Kasi po, sila po yung naghandle ng mga mananampalataya nung unang siglo, nung panahon na ipalaganap ang ebanghelyo para maalagaan ang bawat mananampalataya sa pamagitan ng mga apostol at ng mga propeta. Bakit si Hesukristo ang pundasyon? Sapagkat sa kanya manggagaling yung mga aral at turo para ang mga apostol naman mangalaga sa bawat mananampalataya. Iyan ang reason. Ang inyong kaisipan ang nangangalaga, Katoliko. Ang ibig sabihin pala, ang nangangalaga sa inyo, Katoliko, wala namang salitang Katoliko sa banal na kasulatan. Kaya yung aral ng Katoliko ay hindi aral ng Panginoong Hesukristo. Aral mula sa tao kasi nagtayo sila ng sarili nilang kaparaanan. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Basahin natin. Para maintindihan niyo po no, sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo, alamin natin sa kanyang mga sulat. Para maintindihan natin, no? Kung ikaw ay Katoliko at Sagrado, bahala ka kung tatanggapin mo o hindi. Kasi nasa iyong desisyon. Wala naman sa akin. Binabasa ko lang para maintindihan ninyo, maunawaan ninyo. Yung kalalagayan ninyo, baka yan ang ikapahamak ninyo. Sa kakaanib ninyo sa maling iglesia, yun ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. Kaya kailangan natin basahin. Di ba't ganyan din naman ang kasulatan? Basahin ninyo, iisa din naman ang inyong hinahawakang kasulatan. Ang sabi dito, alamin natin, ano po?
sa mga sulat ni Apostol Pablo. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Hudyo. Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Ito'y sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamaraan sa halip na sundin nila ang pamaraan ng Diyos. 'Di ba? May mga Israelita na ganito, gumagawa sila ng sariling pamaraan sa halip na sundin nila ang pamaraan ng Diyos. Eh, 'di ba't parang kayo din, mga Katoliko? Ganyan din ang ginagawa ninyo? Gumagawa kayo ng sariling pamaraan sa halip na sundin ang pamaraan ng Diyos. Basahin natin sa isang salin para mas maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. Ang sabi po dito, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Yun po yun. Hindi sila nagpasakop. Yung sa katuwiran ng Diyos, hindi sila nagpapasakop. Kaya kung sino man po yung nagtatanong na ito, sana maliwanagan po kayo, no? Magbasa-basa po tayo. Walang salitang Katoliko. Ang inyong unawa, nakahimlay daw ang mga apostol sa inyong simbahang Katoliko, eh hindi po ganyan ang ipinapaliwanag ng kasulatan. Sana wag po kayong magalit kasi iyon ang katotohanan. Ang aral ng Katoliko ay hindi pwedeng maging aral ni Kristo. Katulad nito, ang mga itinuturo ninyo sa inyong mga membro, di ba? Katulad niyong baptism ng mga sanggol, wala namang ganong itinuro ang Panginoong Hesukristo para bautismuhan ng mga sanggol. Wala pong ganong aral at turo si Kristo, di ba? Hindi dapat tayo magkaroon ng iba't ibang magkaroon ng mga pari, mga kaparian. Wala ganong itinuturo ang kasulatan, kundi ang Diyos lang po naglagay ng isa sa bagong tipan at yun na nga po ay si Kristo. Siya po ang nag-iisa nating pari, siya ang nag-iisa nating apostol, siya po yung nag-iisang guro natin. Nasa kanya po lahat, propeta, pagiging apostol, nasa kanya lahat. Amen. Eh, bakit po? Nasa kanya lahat. Eh, kasi kung magtatayo ang tao ngayon, namamatay, di papalitan din. Eh, si Kristo hindi puwedeng palitan. Kaya nasa kanya yung lahat ng katangian. Pagiging propeta, hindi na siya mamamatay. Ang mga propeta noon namamatay, di ba? Mga apostol nagkamamatay, kaya si Kristo na po yung apostol natin. Pagiging pastor, nung una meron na inilagay pero nagkamamatay din po kaya si Kristo na rin po yung pagiging pastor natin. Kaya wala ho tayong maidadahilan mga kapatid. Ano ha? Lalong-lalo na sa nagtanong na ito, sana matauhan siya. Sayang ang iyong kaluluwa kasi yung mapahamak sa eternity ng paghihirap, walang hanggang paghihirap yun, wala yung katapusan. Ay wala dong para magsisi ka para, "Lord iligtas mo ako." Hindi ka nadidinggin ng Panginoon. Bakit hindi nadidinggin ng Panginoon sa panahon ng paghuhukom? Kapag nahatulan na ang tao at napunta na sa impyerno, sa paghihirap, sa parusa ng Diyos, ay wala ng kaligtasan doon. Kahit anong hingin mong daing, pag-iyak, pagmamakaawa sa Diyos, ay hindi ka nadidinggin. Bakit? May ganitong kasulatan po na para maintindihan natin yung kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos may panahon, ang haba ng panahon ng pagtitiyaga sa mga tao para magsisi. Pero kung hindi ka magsisi sa iyong maling paniniwala at maling pananampalataya, ganito ang mangyayari sa iyo. Basahin natin. Ito po ang sinasabi ng kasulatan sa Aklat ng Kawikaan para maintindihan po natin yung kalooban ng Diyos. Ano ho? Kaya tayo, kung namumuhay tayo sa kasalanan, ay lumayo na po tayo. Kasi ito yung payo ng Diyos, umiwas tayo para hindi tayo mapahamak sa walang hanggang kapahamakan. Ito po ang payo niya. Para maintindihan natin, para kung dumating man yung galit ng Diyos, ay hindi tayo mapahamak. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo kanina, kahit anong hingi mong tulong sa Diyos ay hindi ka napakikinggan. Basahin natin. Sa Kawikaan chapter 1 verse 23. Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo.
Kaya ito ang magandang introduction ng ating Panginoon para maintindihan natin yung kalooban ng Diyos. Kasi wala naman makakakita ng kalooban ng Diyos maliban na nakasulat at mabasa natin yung nilalaman ng puso ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Diyos, pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Ibig sabihin, pakinggan natin. Kung sinasaway tayo, abay kailangan nating sumunod. Umiwas tayo. 'Di ba? Pag sinabing pagsaway, inilalayo tayo sa masamang gawain. Ito, ituloy natin. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko, o 'di ba? Kung ano yung kanyang laman ng puso, laman ng kanyang isip, sasabihin sa atin. Para malaman natin kung ang kanyang galit at puot may kapatawaran po ba? Ano ba ang Diyos? Mapagpatawad? So lahat naroon. Ang Diyos po ay mapagpatawad kung ikaw ay lalapit sa Diyos at patatawarin ka niya. Pero kung ikaw ay magmamatigas, hindi ka susunod sa kanyang pamaran at utos, ano naman ang sasapitin ng taong yon? Abi siyempre, ang Diyos may galit din. Pwede kang parusahan. Kung hihingi ka ng tawad, pwede kang patawarin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng awa at habag sa mga taong lumalapit at nagpapakumbaba. Pero kung matigas ang puso mo, hindi ka humihingi ng tawad at patuloy ka sa paggawa ng masama, may parusa ang Diyos. Kaya dito natin malalaman yung kanyang iniisip at sasabihin din niya yung kanyang laman ng puso o kaisipan, yung laban naman, ibig sabihin laban, yung galit ng Diyos, sasabihin din sa atin. Ituloy lang natin. Para malaman ninyo, ang kalooban ng Diyos may awat habag sa mga taong lalayo sa kasamaan. Pero kung ikaw ay magpapatuloy sa kasamaan, yan. Ang anong laban ng Diyos? Ano ba yung galit ng Diyos? Alamin natin. Sa 24, sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. Iyan. Anong sinasabi dito ng Panginoon? Kung hindi raw tayo lalapit, kung hindi natin papansinin yung panawagan ng Diyos. Ano ba yung panawagan? Inaanyayahan tayo na lumapit sa Diyos. Humingi ng tawad at sumunod sa kanyang kalooban. Umiwas tayo sa kasamaan. Iyan ang panawagan ng Diyos. Ano pa? Ano mangyayari kung ikaw mismo ay hindi lalapit sa Kanya at hindi ka susunod? Ano mangyayari sa mga taong yon? Ito po sa verse 25. At binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Kapag binaliwala mo pala yung mga payo niya at patuloy ka pa rin, sinasaway mo pa rin yung mga pamaran at utos ng Diyos, ano po ang mangyayari? Patuloy natin na pagbabasa sa verse 26. Pagtatawanan ko kayo kapag napahama kayo. Ayan. Ano po ang kalooban ng Diyos? Pagtatawanan tayo pala ng Diyos kapag napahamak tayo. Kasi nanawagan ng Diyos, lumayo ka na sa kasamaan, hindi ka, nagpatuloy ka, napahama ka. Ibig sabihin, pagtatawanan pala tayo ng Diyos. Ano ba ang pagtatawanan? Matutuwa ang Diyos dahil napahama ka? Ang ibig sabihin diyan, basahin nga natin sa isang salin baka magkaroon lang kayo ng maling diwa. Ang sinasabi diyan, ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag takot sa inyo ay dumating. Yun ang ibig sabihin po. Balikan natin yung ating binabasang salin. Pagtatawanan ko kayo kapag napahama kayo. Kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin niyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Iyan po ang mangyayari kapag napahama ka na, kapag napahatulang ka na at naparusahan, kahit anong tawag mo sa Diyos, humingi ka ng tulong, hindi ka sasagutin. Kahit anong hanap mo sa Panginoon, hindi mo matatagpuan ng Diyos, hindi mo siya makikita. Amen? Kaya ito ang payo doon sa mga taong ayaw kilalanin ng Diyos at nagmamatigas. Bakit? Ang sabi pa dito, dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Alam niyo po ang yung pagtuturo ng Panginoon. Katulad nito, nag-aaral po tayo. Sinasabi natin yung mali at sinasabi natin kung ano yung tama at yung mali, iiwas tayo. Kung ano yung tama na dapat natin sundin, yun ang ating gagawin. Amen? Kasi kapag kayo tinuturuan ng Panginoon,
alamin natin kung ito'y sa Diyos. Amen, para hindi tayo mapahamak. Yun po ang dahilan kaya maraming tao mapapahamak dahil ayaw na tinuturuan sila. Katulad po ninyo 'no, ang pinagpipilitan ninyo, ang inyong iglesyang Katoliko, ang totoo, ay bahala po kayo. Wala namang salitang Katoliko sa banal na kasulatan, pinagpipilitan ninyo. Huwag niyo ipagpilitan ng mga bagay na hindi nakasulat. Bakit? Ito pa ang sinasabi ng kasulatan. Para lang maintindihan po natin, ano ho? Kasi po, kung wala tayong ganitong pag-aaral, ay hindi tayo magkakaroon ng tamang diwa. Basahin po natin sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Tingnan po ninyo, lahat ng binabasa ko sa mga sulat ni Apostol Pablo. Kasi nga po, tayong mga hindi Hudyo, tinuturuan tayo ng tamang diwa. Basahin natin. Sa unang Korinto chapter 4 verse 6, mga kapatid, ginamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apolos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. Tingnan po ninyo, ang sinasabi dito, huwag hihigitan ang sinasabi ng kasulatan. Sinasabi man ng kasulatan yung salitang Katoliko? Di ba't wala naman pong nakasulat na Katoliko? Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa at sabihing mas mabuti siya kaysa iba. O, di ba? Pinagmamalaki pa ninyo yung salitang Katoliko, wala naman palang nakasulat. Kaya huwag niyong hihigitan ang nakasulat. Kasi yung nakasulat, sinalita yun ng Diyos. Sapagkat sinalita ng Diyos, yun ay katotohanan. Makakabuti yun sa atin. Yung bang salitang Katoliko, sinalita yun ng Diyos? Di ba't hindi? Wala naman pong ganong salitang Katoliko sa banal na kasulatan. Mula Henesis hanggang Pahayag, wala pong ganong nakasulat na Katoliko. Walang-wala po. Kaya maawa po kayo sa inyong sarili, ikapapahamak ng inyong kaluluwa. Pag iyan na napahamak, ay hindi mo na maililigtas yan sa kapahamakan na kung saan ay magdudusa magpakailanman. Ingatan ninyo, naku po, hanggat maagat buhay pa kayo, may pag-asa pa. Kasi pag kinamatayan na ninyo ang bagay na yan, wala na po akong magagawa. Pero ganito po ang kagandahan, may pag-asa tayo kung tayo ay manunumbalik sa Diyos. Balikan lang natin yung ating binasa, no? Dito sa 29, kapag tayo ay hindi nagpapaturo sa Panginoon, no, ay ang Diyos po ay mayroong parusa. Ang sabi niya, tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Ano po? Kapag pala tinatanggihan natin yung mga payo ng Panginoon, no, at minasama pa yung pagsaway, kasi akala nga natin galit ang Diyos 'pag tayo ay sinasaway. Hindi po, mahal tayo ng Diyos 'pag tayo sinasaway. Ano po? Kaya nga kung ano yung ating ginagawa, yun ang magiging bunga, yun ang magiging sukli, iyon ang magiging resulta ng iyong ginagawa. Basahin natin sa 31. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. 'Di ba? Kung ano daw yung ginagawa mo, yun ang magiging bunga. Ibig sabihin, yun ang magiging resulta. Yung lahat ng plano mong masama, anong resulta? Kapamakan yun. Amen? Bakit? Ang sabi pa ng salita ng Diyos, sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila. Nakita po ninyo? Kayo din po ang magbibigay kapahamakan sa inyong sarili. Kapag sinabi dito ng salita ng Diyos, sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila at ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Yan po. Mapapahamak ang mga nagpapawalang bahala at yung mga hangal. Ayaw nilang magpaturo para maging matalino, iyan ikapapahamak po nila. Pero kung gusto mo namang sumunod sa Diyos, gusto mo magpaturo, ikabubuti mo yun. Ituloy natin sa verse 33 para makita natin naman yung magandang payo ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay. Ligtas siya sa panganib at walang katatakutan. So, yun po ang
bagay na magiging reward mo naman sa Panginoon kung ika'y makikinig, 'di ba? Ang buhay mo'y matiwasay, ligtas pa. Ibig sabihin, hindi ka mapapahamak. Amen. Hindi ka mapapahamak sa parusang walang hanggan. So, ibig sabihin, may pag-asa tayong mga nabubuhay sapagkat kung tayo'y susunod sa kanyang kalooban, ililigtas po tayo. So, malinaw po ba? So, nagbigay lang po ako ng babala sa mga taong ayaw susunod. Kaya kung ipagpipilitan po rin po ninyo ang inyong iglesia na Katoliko na wala naman sa kasulatan, ay di tanggapin ninyo ang consequence ng Diyos. Ano? Pero kung lalayo kayo sa mga bagay na hindi naman pinapatupad ng Panginoon, no? At kayo'y susunod sa kalooban ng Diyos, kung ano yung ipinapagawa ng Diyos, yun ang ating sundin. Nang sa ganun, tanggapin naman natin yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Sana naintindihan po ninyo, no ha? Huwag po kayong magagalit, maliwanag naman po yung aking binasa. Hindi ako nag-imbento na para kayo'y pasakitan, at pasamay ng inyong loob, kundi sa ikabubuti ng inyong kaluluwa at maligtas. Amen? At kung kayo po ay nakaunawa, please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama. At maging sa kanyang bugtong na anak na si Jesu Kristo, hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.